Sa paggulong ng investigasyon hinggil sa pagkamatay ng mga high-profile inmates dito sa New Bilibid Prison, gustong malaman ng NBI kung COVID nga ang ikinamatay ng sinasabing siyam na PDL na pawang mga drug lord. Good day and welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Hulyo. Medical records, investigation report, mga litrato ng mga bangkay at iba pa ang ilan lang sa mga hiningi ng NBI sa Bucor na handa naman daw sa investigasyon. Sa katunayan, sabi ni Bantag, inaasahan na nila ito. To shed light, di ba? Sa mga doubts na kumakalat, mga rumors na hindi naman totoo dahil mayroon naman tayong na-present na mga evidences. Hindi naman magsisinungaling yung record. Handa naman daw lahat ng dokumento, mga tao o anumang kailangan sa investigasyon. Nitong Martes, eksklusibong ipinakita ng Bureau of Corrections ang death certificates at COVID-19 test results ng 8 sa siyam na namatay na high-profile inmate. Unang namatay noong May 28 ang convicted drug lord na si Francis Go. Nakasaad na ang immediate cause of death ay hypoxia o kakulangan ng oxygen supply sa katawan. Ang antecedent cause ay pneumonia. Sa dokumento ng COVID-19 test na ipinakita sa amin ng Bucor, nakasaad na negatibo siya sa sakit. Pero sabi ng Bucor, yan na raw ang pangalawang COVID test kay Go pagkatapos niyang mamatay. May nauna raw COVID-19 test na isinagawa sa kanya kung saan siya nagpositibo. Pero hindi yan kasama sa mga ipinakitang dokumento ng Bucor sa amin. Sunod na pumanaw ang drug lord na si Shuli Zhang noong May 30. Ang nakasaad lang sa cause of death, DOA to consider COVID-19. Nagpositibo siya sa COVID-19 test na isinagawa 2 araw bago siya namatay. Magkasabay namang pumanaw sina maximum prison inmates na sina Eugene Chua at Benjamin Marcelo noong June 2. Sa death certificate ni Chua, nakalagay na immediate cause of death ang cardiopulmonary arrest at ang underlying cause ay COVID-19 disease. Kay Marcelo naman, nakasaad ang confirmed COVID-19 case sa immediate cause of death. Nakalagay naman ang acute gastroenteritis with dehydration na other significant condition contributing to death. Pareho silang tinest noong May 28 at pareho silang nagpositibo sa virus. Si Sherwin Sanchez naman, namatay noong June 4, cardiorespiratory arrest ang nakalagay na immediate cause of death, COVID-19 ang nakalagay na antecedent cause, at acute gastroenteritis bilang underlying case. Positibo siya sa COVID-19 test noong May 28. June 5 naman namatay si Amin Imam Boratong, ang operator ng Cebu Changi sa Pasig. Cardiorespiratory arrest din ang nakasaad na immediate cause of death. Myocardial infarction o atake sa puso ang antecedent cause at nakalagay na underlying cause confirmed COVID-19. Positibo rin siya sa COVID-19 test na ginawa 9 na araw bago siya namatay. Ang drug lord na si Willie Yang pumanaw noong June 17. Acute respiratory distress syndrome ang nakalagay na immediate cause of death at nakalagay na antecedent cause ay COVID-19 severe. Positibo siya sa COVID-19 test 6 na araw bago siya namatay. Huling pumanaw si JB Sebastian noong July 18. Nakasaad na immediate cause to consider acute myocardial infarction o atake sa puso. Nakalagay naman na other significant condition contributing to death ang COVID-19. Namatay si Sebastian 1 buwan matapos sumailalim sa COVID-19 test noong June 17 kung saan siya nagpositibo. Kapuna-puna na sa mga namatay na inmate, walang senior citizen na siyang sinasabing pinaka-vulnerable sa sakit. Pinakabata si Sebastian sa edad na 40. Pinakamatanda naman ang 53 years old na si Marcelo. Wala namang naipakitang death certificates ng isa pang high-profile inmate na si Jimmy Hong. Sa ngayon, 258 na ang kabuuang bilang ng PDL na nagpositibo sa COVID. 86 naman ang mga personnel. Si Bantag, emosyonal ang ikwento sa GMA News ang hirap na kanilang dinaranas sa pagsupo sa COVID. Hindi na raw niya alam kung paano sila magtatrabaho para matiyak lang na ligtas sa sakit ang mahigit 29,000 na preso sa New Bilibid Prison. Ilang beses din daw silang tinanggihan ng mga ospital. Ang NBP hospital na sinasabi, hindi naman talaga hospital yan. Hindi, dahil kulang-kulang eh. Tatakbo kami sa labas. Si Senator Leila de Lima, kinwestiyon ang mataas daw na bilang ng tinamaan ng COVID-19 sa Building 14 kung saan nakalagak ang mga drug lords kumpara sa maximum at medium security compound kung saan masiksikan daw ang mga PDL. Nag-file na rin ang resolusyon si Senator Hontiveros para imbestigahan ang pagkamatay sa Bilibid. Ayon sa kanya, ang kakulangan sa impormasyon sa pagkamatay ng mga inmates, ang track record ng ilang mga opisyal sa Bucor at ang hindi kapanipaniwalang bilang ng mga pagkamatay ay nagbibigay ng pagdududa
duda sa likod ng mga pagkamatay. Ayon naman kay Senator Richard Gordon, dapat daw magsumiti ng full reports si Bantag at mag-temporary leave na muna habang isinasagawa ang investigasyon. Take him out and put somebody who knows how to run a Ito na prison. naman Dapat ito. yung ilalagay dyan marunong sa penology. Hindi porke military ka, alam mo kung ano gagawin mo. Tugon ni Bantag, May namatay na 21 kasama ang siyam na high profile. Sasabihin nila, bakit may namatay na high profile? Diba? Aray. Ngayon, ano pang tatanungin nyo? Mga buwisit yung mga yan eh. Nagtatrabaho mga tao. Doktor namin, hirap na hirap, umiiyak na. Ba't hindi sila na magpadala ng doktors? Nag-request naman tayo muna, di ba? Tapos ano, ang may mamatay na ganyan. Ano sila? Inaano nila ang mga 9 profile na yan? Tama na yan. Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Napuktok tuloy yung table. Nag-imbestiga. Napuktok tuloy yung table. Jackie B, salamat sa 29 at $20.99. I love watching this type of vlogs. Keep it up to inspire others. Sending love from Winnipeg, Canada. Thank you. Napukpok tuloy. Sandali. Gusto kong gayahin yun. Ha? Hindi nyo marinig. Sandali. Saba. Oh, ha? Ito. Oh, ha? Oh. Oh, ha? Alam nyo, sa totoo lang ha, hindi ko maintindihan dito ha, sa mga ito. Hoy, hindi mababait yung mga namatay. Drug lord! At saka 21 yun, 9 lang ang drug lord doon. Ano ba gusto nyo? Dapat exempted ang drug lord sa mga may COVID? Alam nyo, hindi nyo kasi alam ang totoong senaryo dyan sa loob ng Bilibid. Ilang beses na ako nakapasok dyan. Hindi o bilang preso ha. Pero nakita ko na po yan. Talagang siksikan ng tao dyan. Parang talagang dikit-dikit to. Sobrang dami na. Ngayon nga, alam nyo ba yung balita ngayon? Hindi muna pwede magpapasok dyan. Bakit? Sobrang dami na. Siksikan na. Kahit anong gawing social distancing, hindi kakayanin. Kaya nga pinatigil. Humingi ata sa DOJ. So sinabi naman ata ng DOJ na tama, wag muna magpapasok dyan. Ilagay muna sa mga PNP jails. Ngayon, ang dilema naman, paano ko mapuno yung PNP jails? Saan ilalagay? Totoo naman kasi, ang dami talaga dyan. Ang tanong ko nga, sabi ko nga, una-una, sige, sabihin na natin, okay? Unang teorya. Sige, lahat na ng teorya, ipasok na natin dito, ha? Pag-usapan natin lahat ng hilintik na teorya ninyo. Pinalabas. Okay? Pinalabas. Keso patay daw pero pinalabas lang. Pambira kayo. Hinamo na nga kayo eh. Sige, magpakita kayo ng muka. At magsabi na siya ay pinalabas lang. Sa tingin nyo, magkakaroon pa ng lakas ng loob si Bantag na magpalabas ng preso? Eh kung magdaldal yan, di tanggal na naman siya, tanggal sa trabaho, di ba? Ilang beses na nagpalit dyan. Skandalo na naman yan, lalo na ngayon. Yung maliit na skandalo, talagang palalaki ng mga kalaban ni Duterte. So sa tingin nyo palalabasin? Malabo yan. Malamang pinatay daw kasi ganito. Dahil magtitistigo. Ngayon, kahit nga sabi nila kasi baka daw ang may kagagawan yung kalaban, yung sino ba nagdistigo kay De Lima, ito si JB, di ba? Kaya pinatay. Yan daw yung teorya. Tingnan mo nga, kahit nga si De Lima, binabanatan din ng Bucor eh. Anatot, wala nang mas excited sa birthday mo kundi ako, mahal kong banat bay. Ay! Ang sarap naman nun. Ikaw ang nagpapakumpleto ng araw ko. Abangan mo, may surprise ako sa birthday mo. Ay, gusto ko yan. Hindi mo. Meron ka ba, babalutin mo ba ang sarili mo ng Ray-Ban? Tapos i-email mo sa akin, gano'n. Hindi mo. Ano pang teorya ang gusto ninyo? Baka dinukot ng mga alien. Sabi ko nga ako ito, sorry I will disagree on some DDS vloggers. I don't see any theory dito. Hindi imposible. Baka ngayon lang lumabas. Tapos alam mo,
Sabi nila, bakit sabay-sabay? Hindi po sabay-sabay yan. Okay? Nagkataon lang siguro, alam mo naman ng media, may nasilip na isa, sunod-sunod na yan. Sabay-sabay nilang papuputokin. Ganyan ang media. Hindi naman sila sabay-sabay nagka-COVID. Sasabihin nila, bakit ang taas naman ng mortality rate dyan sa COVID? Pag nagka-COVID, patay na kaagad. Tumira ka doon. Sige, tumira ka doon. Subukan mo lang tumira doon. Wala kang doktor dyan eh, alam nyo ba? Yung doktor dyan, clinic lang ata yung sinasabi nilang ospital dyan. Siya na nga mismo nagsasabi. Ang hirap kasi doon sa mga senador, puro dakdak, puro ngawa. Ewan ko nga eh, ang bilis nilang gumawa. Ay, itong mga senador natin, ewan ko, ito ibang-iba talaga yung senador sa Congress, nakakairita. Yung mga senador, daldal ng daldal. Tama si Bandag eh, sabi niya, anak kayo ng tut. Humihingi kami ng doktor sa inyo, tut. Ganon. Hindi nyo kami bigyan ng tut. Oh, di ba? Tama naman siya eh. Humihingi ng doktor, ayaw nyo magbigay, tas ngayon magdadaldal kayo, sasabihin nyo ang daming namamatay. Alam mo yung mga tao na panay problema lang binibigay sa'yo, tas wala naman lang solusyon, nahawak naman nila yung solusyon. Bakit? Oh. Mga senador yan, pwede magdagdag ng budget para sa palakihin yung alam mo yun. Eto pa si Dick Gordon, talagang Dick eh. Red Cross ka pa man din, ba't di ka maglagay ng mga tauhan mo dyan? Ito sabi ko pa nga, naisip ko pa, ito, sabi ko nga eh. Naisip ko, kung sakaling totoong tinigok ni Bantag to mga to. O di thank you. Yun ako, ito, I'll be honest on my own opinion, okay? Sabi ko nga eh, I'll be honest, okay? Sabi ko, what if talaga naman tinigok nila yon? Thank you. Bakit? Hoy, hindi mga mga salot sa lipunan to mga to. Maraming pamilya ang sinira nito mga drug lord na ito. Parang pagtanggol nyo, kala nyo mga santo. Walang kaalam-alam sa droga ito mga tao na ito eh. Ang dami-dami sinirang buhay ng mga drug lord na yan. Tapos magagalit pa kayo? Buti nga na, bawasan na sila. Bawas na dagdag ng gastos ng gobyerno yan. Hindi, yun lang naman sa akin. Kung iba ang pananaw nyo, I respect that. Ako talaga, I respect kung iba yung opinion nyo ha. Pero sa akin, thank you. Yun talaga ang sasabihin ko. Salamat, Bantag, kung totoong ginawa mo yan. Sana nilahat mo na. Kasi pabor ako sa death penalty. Pasensya na ha. Pabor talaga ako sa death penalty. Death penalty ng mga corrupt na opisyal. Mga magnanakaw. Kahit nagnakaw lang ng ballpen, patay na dapat yun. Pabor din ako sa mga talagang yung heinous crime. Dapat din na yan. Hindi na nga dapat pinag-aksaya ng panahon yan. Ibitay na kagad. Sa tali ilagay sa park. Tali, ibitay sa park. Yan na. Wala nang Kasi marami namang pagkakataon yung mga yan na magbago eh. Sasabihin na, di ba habang may buhay may... Sandali. Dito na naman tayo sa Ayoko na. Kasi ang dahilan nila dyan sa death penalty daw. Ang death penalty daw ayaw daw ng Diyos yan. Kasi do not kill daw. Sabi ng 10 Commandments. First of all, fake news po yun. Bakit? Wala akong sinabi ang 10 Commandments sa do not kill. Ang sabi ng 10 Commandments, do not murder. Magkaiba po yun. Katunayan, meron nung death penalty noon at anong sabi ng Panginoon natin nung pagdating niya sa New Testament, tinanong siya, ibig sabihin ba lahat ng mga batas noon sa huli ay nung Old Testament ay bubuwagin mo? No, I did not came here to destroy yung parang Old Testament law. I came here to fulfill everything. Kaya please lang, wag nyong ihirit yung sabi kasi ng Biblia, ganito. I-research nyo po uli ha, paki-research. Wala akong sinasabi sa Biblia na do not kill. Do not murder po. Hindi po kill ang naano dyan.
tingnan nyo po ang original pinanggalingan yan. Hindi ho kill. Do not murder po yan, ha? Original text po. Binago na lang po yan.